Shoutout po kay Mr. Jericho sa pag-share ng kanyang story. Tinignan ko ang mga mata ng nobya ko. Malungkot ito at halatang kinakabahan. Yung tipong natatakot ka dahil hindi mo alam yung gagawin mo. At hindi ka sigurado kung ano ang mangyayari sa'yo. Kakaamin niya lang sa akin na nagdadalang tao siya. Isang balitang napakabigat pakinggan. Graduating kami pareho sa high school. At dahil sa matinding gigil namin sa isa't isa, ay pareho kaming natangay. At ito ay nagbunga. Ano pa nga ba ang ine-expect mo? Kapag madalas kayong maglabing ng nobya mo na walang ginagamit na proteksyon. Ngayon ay narito siya at humihingi sa akin ng tulong. Natatakot siyang malaman ito ng kanyang mga magulang. Siya pa naman daw yung inaasahan ng kanyang pamilya na mag-aangat sa kanilang estado sa buhay. Pero hindi nila naisip ang isang bagay. Bakit may aasa sa iba ang paghihirap mo, di ba? Anak mo man siya, may karapatan din siyang pumili sa gusto niyang gawin sa buhay niya. At hindi maging isang alila na pinalaki mo para mag-expect kang susuklian niya ang ginawa mo. Tumayo ako at tinignan ko sa mga mata ng diretso ang nobya ko. 2 bagay lang ang sinabi ko sa kanya. 2 bagay na alam kong hindi niya makakalimutan. Ayoko na. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ko. Tama siya nang narinig. Ayoko na. Bakit? Bakit ko to sinabi? Mahal ko siya, di ba? Nobya ko siya. So bakit ko siya iiwan? Simple lang naman. Ayokong maging katulad niya. Ayokong maging isang alila dahil sa isang pagkakamali. Mas pipiliin ko ang sarili ko dahil alam kong marami pa akong gustong gawin sa buhay. Bata pa kami. At kapag pinanagutan ko siya ngayon, siguradong mauudlot ang lahat. Siguradong mapuputol ang kinabukasan ko na isang malaya at gustong maging masaya. Hindi ko nakasalanan kung nabuntis siya. Choice niya yan at ayokong hilahin niya rin ako sa kahirapan. Kaya ginawa ko ang isang bagay na napakabigat. Iniwan ko siya. Iniwan ko ang nobya kong nagdadalang tao. Nag-aaral ako noon sa probinsya nung mangyari yun. At agad akong nagpa-transfer sa Manila matapos ang lahat. Alam kong sa ngayon ay hindi na maganda ang nararamdaman niyo sa akin. Pero bigyan niyo ako ng pagkakataon na ibahagi ang buhay ko. Dahil hindi lamang ito nakakaapekto sa akin, kung hindi, maging sa inyo din. Ang pangalan ko nga pala ay Ricky. Laki sa isang pamilyang middle class. Parehong nagnenegosyo ang mga magulang ko at 4 kaming magkakapatid. Ako ang pinakabunso at sinasabi nilang pinaka-spoiled. Madalas, hindi ko kasama ang mga magulang ko, kaya bumabawi na lang sila sa mga material na bagay. Halos lahat ng hingin ko ay binibigay nila. Kinulang ako sa pagmamahal. Kaya siguro ganun din ang ginawa ko sa mga nagiging nobya ko. Material lang ang lahat. Ini-expect ng babae na mamahalin ko siya. So yun ang pinapakita ko para makuha ko ang gusto ko. At kapag ayaw ko na, hindi ako umaatras at sinasabi ko talaga sa kanila na ayaw ko na. Pero dahil sa nangyari sa nobya ko, nagbago ang lahat. Napilitan akong lumayo. Sa Maynila na ako nag-aral hanggang makapagtapos ng kolehiyo. At ako ay naging isang ganap na seaman. Dito rin ako nakapaghanap ng nobya at dahil handa na ako, pinakasalan ko siya. Dahil sa kanya, nakalimutan ko ang aking dating kagawian. Nag-adjust ako sa buhay may asawa at nagkaroon ako ng 3 mga anak. Si Lorna, ang misis ko, ay naging isang negosyante.
Nagkaroon kami ng isang grocery at bakery sa bayan. Ilang taon din akong naging tapat at todo magmahal. Pero sa pagdaan ng mga panahon ay tila nanumbalik ulit ang dati kong nakagawian. Nagkaroon ako ng ilang mga karelasyon. Mga babaeng nagbibigay sa akin ng panandaliang aliw, kapalit ang mga material na bagay na gusto nila. Isang artipisyal na relasyon at pagmamahalan ika nga. Madalas sa mga ito ay mas bata pa sa akin ng ilang taon. Kung maghahanap na lang naman ako ng babae, edi syempre, doon na lang ako sa mas bata at mas makinis, di ba? Ilang beses na din akong nahuli ni Mrs. Pero dahil sa lalim ng aming pagsasama, ay nagagawa pa rin naming magkaayos. 45 years old na din ako at 40 na si Mrs. Nasa edad kaming pareho na ang finofocus na lang namin ay ang pag-maintain ng aming katayuan sa buhay dahil ang aming mga anak ay pawang malalaki na. Ang panganay naming si Obet ay 22 na at nasa medical school. Ang pangalawa namin na si Lance ay 18 years old at gusto ding maging seaman tulad ko. At ang bunso naman naming si Annabelle ay 15 years old at graduating na sa high school. Nagkaroon ako ng isang mahabang bakasyon. At pagkababa ko sa barko ay tinawagan ko si Mrs. na malapit na akong makauwi. Hindi ko muna sinabi sa kanya na nasa Pinas na ako para may 2 araw akong malaya at makapaghanap din ng panandaliang aliw. Agad kong tinawagan ang online girlfriend kong si Tanya. Isang 18 years old na college student sa UBelt. Nakilala ko si Tanya na nireto ng isang kasama kong seaman. May dating karelasyon daw si Tanya na taga-barko at nag-break sila. Matapos yun ay nireto na siya sa akin ng kasama ko. Madali kaming nagkasundo ni Tanya. Alam niyang may asawa na ako at alam niya rin ang gusto ko. Ang kapalit ng lahat ng ibibigay niya sa akin ay ang masuportahan ko siya sa pag-aaral niya. Nagkita kami sa isang hotel. Pagpasok pa lang ni Tanya ay talagang napahanga na ako. Naka-tube top ito. Sexy at nag-e-enjoy talaga akong makita ang makinis niyang mga legs dahil sa suot niyang maiksing short. Naka-ponytail din ang buhok niya at nakasuot ito ng glasses. Agad nagising ang diwa ko. Nung nasa barko pa ako, sa video call lang kami nagtitiis. Nagsesend din siya sa akin ng mga videos na lalong nagpapa-excite sa akin. May tattoo si Tanya sa puso niya. At ito ang talagang nagugustuhan ko sa kanya. Niyakap ko siya ng mahigpit at agad ko siyang sinunggaban sa labi. Easy dad, masyado kang nagmamadali. Wika niya sa akin. Daddy ang tawag nito sa akin. Dahil ito talaga ang gusto kong marinig sa mga babaeng nakakatabi ko sa kama. Pantasya ko nga siguro to eh. Pero hindi naman na to the point na pati sarili kong anak na babae ay papatulan ko. May linya din akong hindi nilalampasan. Sabik na talaga ako sa'yo, Tanya. Ilang buwan din akong nagtiis. Pwes, ay may buhos yung gigil mo sa akin. Sa puntong yun, hinayaan niya akong angkinin ko siya. At pagsawaan hanggat gusto ko. Nakakamiss ang amoy ng isang college girl, lalo pa kung puno ito ng perfume at malinis. Dito ko napagmasdan ng personal ang tattoo niya, na lalong nagpagana sa akin. Habang patuloy ang pag-uga ng kama namin, nakatanggap ako ng text ni Mrs. Ingat ka pa uwi, Hana, ang wika niya. Nakangiti lang ako sa sinabi niya. Hindi niya alam na nandito na ako at nagliliwaliw muna sa ibang babae. Animoy na baliw sa tindi ng tinatamasa si Tanya ng mga oras na yun.
Alam niyang halos kaedad ko na lang ang sarili niyang tatay. Pero ito ako. At sinusulit siya ng buong-buo. Ilang sandali pa, ay hingal na kaming pareho nang marating ang rurok. Magkayakap kami at nagkaroon pa kami ng konting pag-uusap. Namiss mo ba ako? Tanong ko. Opo, Dad. Namiss po kita? Sagot niya. Ganun ba? Balita ko napakapilya mo raw. Opo. So, ibig sabihin, dapat kitang disiplinahin. Ikaw ang bahala. Bakit bang hihilig ninyong mga matatanda? Ang wika ni Tanya. Matatanda? Bakit? May nakarelasyon ka na bang kasing tanda ko? Tanong ko. Yung ex ko, medyo mas matanda ka lang sa kanya ng ilang taon. Pero ganito din ang hilig niya eh. Bigla akong napaisip. 18 pa lang tong si Tanya. Pero nakikipagrelasyon na siya sa mas nakakatanda sa kanya. Siguro kung mas maaga ko itong nakilala, ay siguradong nasa rehas na ako ngayon. Napangiti na lang ako. Maganda at sexy talaga si Tanya. Hindi mo akalain na ganito pala siya kahilig. Sa unang tingin ay makikita mong para siyang inosente. Yung tipong tulad ng mga artistang sina Bea o si Angel nung mga kabataan nila. Matapos kaming mag-short time ay nag-shopping muna kami. Overnight kami sa private place na yun, kaya anytime ay pwede kaming bumalik. Dinala ko siya sa ilang magagarang clothing shops at bumili ng mamahaling mga damit at isang bagong cellphone. Obviously, inipon ko ang pera na to at hindi ito kasali sa ibinibigay ko na pera kay Mrs. Dead money, ika nga. Inipon ko para lang may panglustay sa babae ko. Masaya si Tanya sa naibigay ko sa kanya. Tumambay pa kami sa isang bar at talagang takaw tingin ang angking kagandahan ni Tanya. Ilang lalaki ang napapatingin sa kanya. Pero dahil nakaakbay ako sa kanya, walang magawa ang mga lalaki kundi ang tumingin lang. Kakaibang pride ang nabibigay nito sa akin. Parang ini-stroke talaga ng todo ang ego ko bilang isang lalaki. Sasabihin ng iba na pera-pera lang ang usapan. Hindi rin. Kailangan mo rin talaga ng tunay na diskarte. Dahil ang totoo, kaya ko din namang dumiskarte kahit hindi gagamit ang pera eh. Hindi naman sa pagmamayapang, pero hindi ako pabaya sa sarili. Sa edad ko na to, ay daig ko pa ang ibang lalaking mas bata sa akin dahil mas fit ako kesa sa kanila. Dad bod? No way. Hindi ako ganun. Hunk ang katawan ko. At ayokong matulad sa ibang lalaki na kaidaran ko na may pamilya na naging pabaya na sa sarili. Tandaan mo, yaman mo ang sarili mo. Ito ang number 1 asset mo. At ito din ang magbibigay sa iyo ng tunay na kaligayahan at hindi pera. Anong magagawa ng pera mo kung paralyzed ka na? Dahil sa mga sakit, di ba? Alpha male mentality. Ganyan dapat ang isang lalaki. Matapos kaming gumala ni Tanya, ay bumalik na kami sa hotel kung saan nagsuot ito ng bikini na kulay gold. At ako naman ay naka-boxers lang na kulay red. Pumasok kami sa isang pool at masaya si Tanya na makita ang view ng syudad at mga buildings sa paligid. Binigyan kami ng champagne at perfect ang evening date namin. Malaki ang pool at iilan lang kami roon. Nakadikit sa akin madalas si Tanya kapag hindi siya nagsiswimming. Habang magkatabi kami ay kung saan-saan napapadpad ang kamay ko. Ang pilyo mo talaga? Baka mahalata tayo niyan. Bulong ni Tanya sa akin. Ngumiti lang ako at umakyat agad ng pool si Tanya at naglakad patungo sa showers. Napatingin pa sa kanya ang ilang lalaki nang mapadaan siya. Hinayaan ko muna siya at bumalik muna ako sa room.
Sinetap ko ang isang mini camera sa isang sulok. Paborito ko talagang i-record ang ginagawa ko sa mga babae ko. Kumbaga, souvenir ko na to kapag nasa barako ko. Ina-upload ko lang sa isang secure na internet app para hindi ako mabisto. Pagbalik ko, ay naabutan ko na kausap ni Tanya ang mga lalaki. Lumapit ako at hinawakan ko siya sa kamay. Hi babe, time to go? Ang wika ko sa kanya at maigpit ang hawak ko. Okay, bye guys. See you Tanya, sagot ng mga to. Medyo pahila ang kapit ko kay Tanya at tahimik lamang ako. Pagdating namin sa room ay nag-usap kami. Ayokong nakikipag-usap ka sa ibang lalaki kapag magkasama tayo Nag-uusap lang naman kami. Sorry na, napakasiloso naman ang dad ko. Halika nga rito. Niyakap niya ako at binigyan ng matamis na kiss sa pisngi, patungo sa labi ko. Magaling maglambing ang babaeng to. Sa tindi ng gigil ko sa kanya, ay pinatalikod ko siya at idiniin sa pader. Ito ang parusa mo, dahil pasaway ka, ang sabi ko sa kanya. Sa puntong yun, muli na naman akong nagpakasasa sa maganda at dalaga kong kasintahan. Matapos noon, umupo ako sa gilid ng higaan at naupo rin siya sa hita ko. Muli niya akong nilambing. Ikaw ha? Iba ka pala magalit? Pwede bang paisa pa mamaya? Sure, ikaw pa. Shower na tayo at magdi-dinner pa tayo. Matapos ang buong araw na magkasama kami ni Tanya, ay nagpaalam na rin ito at bumalik na sa boarding house niya ng Mangiti. Binalikan ko ang mga gamit ko sa isa pang secure na lugar. Kasama na rito ang ilang balikbayan na pasalubong ko sa pamilya ko. Balik buhay may asawa, ika nga. Kinontak ko si Mrs. at sinabi kong pauwi na ako. Of course, natuwa siya. Sinindo niya ako at kasama niya si Lance, ang pangalawang anak namin. Sakay ang pajero. Umuwi na ako. Sa bahay ay isa-isa kong hiniwalay ang mga bags at mga pasalubong. Dito ko napansin ang paglapit ng isang magandang dalaga. Kayumanggi ang kulay nito. Medyo payat at mahaba ang buhok. Kamukha siya nung sumikat na badyaw na dalaga. Han, may bago pala tayong kasambahay. Sabay titig ko sa dalaga. Naku, mag-aanim na buwan na dito si Lisa. Siya yung sinasabi ko sa'yo noon na pag-aaralin ko. Anak siya nung driver ng kumari natin. Ang wika ni Lorna. Hello po kuya. Sabay ngiti ni Lisa sa akin. Naku, bantay-bantayan mo tong si Lisa. Sa ganda niyan, baka maraming nanliligaw dyan. Biro ko kaagad. Ay si kuya, wala po. Ang wika ni Lisa. Naku Ricky, masipag mag-aral lang si Lisa. Di tulad ditong bonso natin na panay cellphone ang inaatupag. Si mami talaga napansin pa ako. Wika ni Annabelle, ang bunso namin. Eto Annabelle, may pasalubong ako sa'yo. Binigay ko sa kanya ang isang box ng bagong cellphone. Wow, Dad! Thank you! Sus! Imbis na pagsabihan mo yan, diniin mo pa ang bisyo niya sa cellphone. Hay naku, angal naman ni Mrs. Han, minsan lang silang bata. Ako noon, hindi uso ang cellphone, kaya hindi ko yan na-enjoy. Nag-usap pa kami ni Mrs. habang inoobserbahan ko ang galaw ni Lisa. Sexy ito sa manipis niyang t-shirt at maikling short. Mainhin at mukhang probinsyana. Ang aura niyang inosente ay nagpagising sa aking diwa. Mukhang kakaibang excitement ang nararamdaman ko sa bakasyon ko ngayon. Abangan ang susunod na episode ng istoryang ito. Shoutout po kay Mr. Jericho sa pag-share ng kanyang story. Tinignan ko ang mga mata ng nobya ko. Malungkot ito at halatang kinakabahan.
Yung tipong natatakot ka dahil hindi mo alam yung gagawin mo. At hindi ka sigurado kung ano ang mangyayari sa'yo. Kakaamin niya lang sa'kin na nagdadalang tao siya. Isang balitang napakabigat pakinggan. Graduating kami pareho sa high school. At dahil sa matinding gigil namin sa isa't isa, ay pareho kaming natangay. At ito ay nagbunga. Ano pa nga ba ang ine-expect mo? Kapag madalas kayong maglabing ng nobya mo na walang ginagamit na proteksyon. Ngayon ay narito siya at humihingi sa akin ng tulong. Natatakot siyang malaman ito ng kanyang mga magulang. Siya pa naman daw yung inaasahan ng kanyang pamilya na mag-aangat sa kanilang estado sa buhay. Pero hindi nila naisip ang isang bagay. Bakit may aasa sa iba ang paghihirap mo, di ba? Anak mo man siya, may karapatan din siyang pumili sa gusto niyang gawin sa buhay niya. At hindi maging isang alila na pinalaki mo para mag-expect kang susuklian niya ang ginawa mo. Tumayo ako at tinignan ko sa mga mata ng diretso ang nobya ko. 2 bagay lang ang sinabi ko sa kanya. 2 bagay na alam kong hindi niya makakalimutan. Ayoko na. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ko. Tama siya nang narinig. Ayoko na. Bakit? Bakit ko to sinabi? Mahal ko siya, di ba? Nobya ko siya. So bakit ko siya iiwan? Simple lang naman. Ayokong maging katulad niya. Ayokong maging isang alila dahil sa isang pagkakamali. Mas pipiliin ko ang sarili ko. Dahil alam kong marami pa akong gustong gawin sa buhay. Bata pa kami. At kapag pinanagutan ko siya ngayon, siguradong mauudlot ang lahat. Siguradong mapuputol ang kinabukasan ko na isang malaya at gustong maging masaya. Hindi ko na kasalanan kung nabuntis siya. Choice niya yan at ayokong hilahin niya rin ako sa kahirapan. Kaya ginawa ko ang isang bagay na napakabigat. Iniwan ko siya. Iniwan ko ang nobya kong nagdadalang tao. Nag-aaral ako noon sa probinsya nung mangyari yun. At agad akong nagpa-transfer sa Manila matapos ang lahat. Alam kong sa ngayon ay hindi na maganda ang nararamdaman niyo sa akin. Pero bigyan niyo ako ng pagkakataon na ibahagi ang buhay ko. Dahil hindi lamang ito nakakaapekto sa akin, kung hindi maging sa inyo din. Ang pangalan ko nga pala ay Ricky. Laki sa isang pamilyang middle class. Parehong nagnenegosyo ang mga magulang ko. At 4 kaming magkakapatid. Ako ang pinakabunso at sinasabi nilang pinaka-spoiled. Madalas, hindi ko kasama ang mga magulang ko. Kaya bumabawi na lang sila sa mga material na bagay. Halos lahat ng hingin ko ay binibigay nila. Kinulang ako sa pagmamahal. Kaya siguro ganun din ang ginawa ko sa mga nagiging nobya ko. Material lang ang lahat. Ini-expect ng babae na mamahalin ko siya. So yun ang pinapakita ko para makuha ko ang gusto ko. At kapag ayaw ko na, hindi ako umaatras at sinasabi ko talaga sa kanila na ayaw ko na. Pero dahil sa nangyari sa nobya ko, nagbago ang lahat. Napilitan akong lumayo. Sa Maynila na ako nag-aral hanggang makapagtapos ng kolehiyo. At ako ay naging isang ganap na seaman. Dito rin ako nakapaghanap ng nobya at dahil handa na ako, pinakasalan ko siya. Dahil sa kanya, nakalimutan ko ang aking dating kagawian. Nag-adjust ako sa buhay may asawa at nagkaroon ako ng 3 mga anak. Si Lorna, ang misis ko, ay naging isang negosyante. Nagkaroon kami ng isang grocery at bakery sa bayan. Ilang taon din akong naging tapat at todo magmahal.
Pero sa pagdaan ng mga panahon ay tila nanumbalik ulit ang dati kong nakagawian. Nagkaroon ako ng ilang mga karelasyon. Mga babaeng nagbibigay sa akin ng panandaliang aliw, kapalit ang mga material na bagay na gusto nila. Isang artipisyal na relasyon at pagmamahalan ika nga. Madalas sa mga ito ay mas bata pa sa akin ng ilang taon. Kung maghahanap na lang naman ako ng babae, edi syempre, doon na lang ako sa mas bata at mas makinis, di ba? Ilang beses na din akong nahuli ni Mrs. Pero dahil sa lalim ng aming pagsasama, ay nagagawa pa rin naming magkaayos. 45 years old na din ako at 40 na si Mrs. Nasa edad kaming pareho na ang pinofocus na lang namin ay ang pag-maintain ng aming katayuan sa buhay dahil ang aming mga anak ay pawang malalaki na. Ang panganay naming si Obet ay 22 na at nasa medical school. Ang pangalawa namin na si Lance ay 18 years old at gusto ding maging seaman tulad ko. At ang bunso naman naming si Annabelle ay 15 years old at graduating na sa high school. Nagkaroon ako ng isang mahabang bakasyon. At pagkababa ko sa barko ay tinawagan ko si Mrs. na malapit na akong makauwi. Hindi ko muna sinabi sa kanya na nasa Pinas na ako para may 2 araw akong malaya at makapaghanap din ng panandaliang aliw. Agad kong tinawagan ang online girlfriend kong si Tanya. Isang 18 years old na college student sa UBelt. Nakilala ko si Tanya na nireto ng isang kasama kong seaman. May dating karelasyon daw si Tanya na taga-barko at nag-break sila. Matapos yun ay nireto na siya sa akin ng kasama ko. Madali kaming nagkasundo ni Tanya. Alam niyang may asawa na ako at alam niya rin ang gusto ko. Ang kapalit ng lahat ng ibibigay niya sa akin ay ang masuportahan ko siya sa pag-aaral niya. Nagkita kami sa isang hotel. Pagpasok pa lang ni Tanya ay talagang napahanga na ako. Naka-tube top ito. Sexy at nag-e-enjoy talaga akong makita ang makinis niyang mga legs dahil sa suot niyang maiksing short. Naka-ponytail din ang buhok niya at nakasuot ito ng glasses. Agad nagising ang diwa ko. Nung nasa barko pa ako, sa video call lang kami nagtitiis. Nagsesend din siya sa akin ng mga videos na lalong nagpapa-excite sa akin. May tattoo si Tanya sa puso niya. At ito ang talagang nagugustuhan ko sa kanya. Niyakap ko siya ng mahigpit at agad ko siyang sinunggaban sa labi. Easy dad, masyado kang nagmamadali eh. Wika niya sa akin. Daddy ang tawag nito sa akin. Dahil ito talaga ang gusto kong marinig sa mga babaeng nakakatabi ko sa kama. Pantasya ko nga siguro to eh. Pero hindi naman na to the point na pati sarili kong anak na babae ay papatulan ko. May linya din akong hindi nilalampasan. Sabik na talaga ako sa'yo, Tanya. Ilang buwan din akong nagtiis. Pwes, ayun may buhos yung gigil mo sa akin. Sa puntong yun, hinayaan niya akong angkinin ko siya. At pagsawaan hanggat gusto ko. Nakakamiss ang amoy ng isang college girl, lalo pa kung puno ito ng perfume at malinis. Dito ko napagmasdan ng personal ang tattoo niya, na lalong nagpagana sa akin. Habang patuloy ang pag-uga ng kama namin, nakatanggap ako ng text ni Mrs. Ingat ka pa uwi, ha? Ang wika niya. Nakangiti lang ako sa sinabi niya. Hindi niya alam na nandito na ako at nagliliwaliw muna sa ibang babae. Animoy na baliw sa tindi ng tinatamasa si Tanya ng mga oras na yun. Alam niyang halos kaedad ko na lang ang sarili niyang tatay. Pero ito ako.
at sinusulit siya ng buong-buo. Ilang sandali pa ay hingal na kaming pareho nang marating ang rurok. Magkayakap kami at nagkaroon pa kami ng konting pag-uusap. "Namiss mo ba ako?" tanong ko. "Opo, Dad. Namiss po kita," sagot niya. "Ganun ba? Balita ko napakapilya mo raw." Opo. So, ibig sabihin, dapat kitang disiplinahin." "Ikaw ang bahala. Bakit bang hihilig ninyong mga matatanda?" Ang wika ni Tanya. "Matatanda? Bakit? May nakarelasyon ka na bang kasing tanda ko?" tanong ko. "Yung ex ko, medyo mas matanda ka lang sa kanya ng ilang taon. Pero ganito din ang hilig niya eh." Bigla akong napaisip. 18 pa lang tong si Tanya, pero nakikipagrelasyon na siya sa mas nakakatanda sa kanya. Siguro kung mas maaga ko itong nakilala, ay siguradong nasa rehas na ako ngayon. Napangiti na lang ako. Maganda at sexy talaga si Tanya. Hindi mo akalain na ganito pala siya kahilig. Sa unang tingin ay makikita mong para siyang inosente. Yung tipong tulad ng mga artistang sina Bea o si Angel nung mga kabataan nila. Matapos kaming mag-short time ay nag-shopping muna kami. Overnight kami sa private place na yun, kaya anytime ay pwede kaming bumalik. Dinala ko siya sa ilang magagarang clothing shops at bumili ng mamahaling mga damit at isang bagong cellphone. Obviously, inipon ko ang pera na to at hindi ito kasali sa ibinibigay ko na pera kay Mrs. Dead money, ika nga. Inipon ko para lang may panglustay sa babae ko. Masaya si Tanya sa naibigay ko sa kanya. Tumambay pa kami sa isang bar at talagang takaw tingin ang angking kagandahan ni Tanya. Ilang lalaki ang napapatingin sa kanya. Pero dahil nakaakbay ako sa kanya, walang magawa ang mga lalaki kundi ang tumingin lang. Kakaibang pride ang nabibigay nito sa akin. Parang ini-stroke talaga ng todo ang ego ko bilang isang lalaki. Sasabihin ng iba na pera-pera lang ang usapan. Hindi rin. Kailangan mo rin talaga ng tunay na diskarte.